Alright mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Thank you. God bless sa lahat. Magandang umaga, good morning sa mga iba't ibang uri ng dako na iba-ibang kultura. Kung tanghali o gabi, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. God bless po sa lahat. Thank you sa mga nag-subscribe at saka sa nag-views. Sobrang na-appreciate ko po at nabibigyan nyo ng pagkakataon na panoorin at nabigyan naman natin ng kaunting opinion at reaction. Ang ating ginagawa po ay nagre-reaction lang po tayo at nagbibigay ng opinion regarding do sa mga nakikita at napapanood lang po natin. Doon lang po tayo nagre-relay o nakabase para hindi tayo nabibigyan ng mga na nagagawa ng kwento. Hindi po. Doon, kung ano lang po ang napanood natin at nasaksiyan, yun lang po ang ating binibigyan ng reaction at opinion. Opo, salamat sa mga nag-views po. At inaamin ko na talaga maliit lang po yung channel ko. Inaamin ko po yan. Hindi ko po yan kung ano pa man bagay. Pero hindi yun po yung magiging dahilan para hindi tayo magkaroon ng kaunting magsalita sa isang parte na alam naman natin, nakita natin na mali o tama man siya. Bigyan natin ng reaksyon, ipakita natin yung pagiging transparent sa bawat ginagawa natin, na wala tayong ano pa mang binibigyan ng ano pa mang mabigat na komento regarding do sa kanyang mga ginagawa. Ito'y bahagi lang ng malayang pamamahayag, bahagi lang ng malayang pakikipagtalakayan sa lahat ng uri ng ating napapanood. Okay po, salamat sa umagang ito. Inuulit ko po, God bless po sa lahat at salamat, God bless. Okay po, ang ating sisimulan po at ating bibigyan ng reaction yung tungkol sa kaganapan doon sa Senado nung nag-hearing po doon regarding doon sa PDEA link or doon din sa 1.13 billion kumbaga to 1.8 tan kung nabawasan naging 1.4 na lang, ganyan. Yun po ang ating bahaging bibigyan natin reaction. Dalawang kwan lang po yun. Okay po? Okay, unahin natin po yun sa kwan, yun sa PDEA na nasabat nilang shabu dyan sa Alitagtag, Batangas, di ba? Ang naganap doon sa Senado, di ba? Base lang po sa opinion lang natin na hindi tayo doon sa parte at wala naman tayong kaalaman regarding sa mga kung ano mga dapat na ginagawa regarding sa checkpoint or sa tinatawag nila random, di ba? Random nga daw yung pagkakahuli doon. Parang nagkabulagaan lang, di ba? Pero base doon sa napansin ko doon sa ipinatawag sa Senado sa pangunguna ng DILG na si Benor Abalos at saka kasama ng kanyang mga pinakita rin doon si yung Sarate, yung driver, di ba? Na naka-best siya para, di ba, tapos nakatakip yung parang para iniingatan, di ba? Okay lang naman yung kasi siyempre bahagi siya ng di ba? Baka maisahan o malusutan, di ba? Mas maganda naman po yan, tama po yan. Pero base doon sa nakita kong presentation, di ba? May mga video doon na i-present ang ating Secretary Abalos, pero sa nakita ko lang, yun lang, opinion ko lang po ha, ito'y bahagi lang ng opinion ko. Parang nag-press conference lang sila doon sa Senado, di ba? Dahil wala naman naganap na tanungan, wala naman naganap na basta ipinakita lang, i-present yung mga video regarding do sa pero parang sabi nga ni Abalos, hindi raw nagsisinungaling yung video, di ba? Tama naman po, tumpak naman po yan. Pero base doon sa dahil hearing po yun di ba? Pero ang parang lumabas sa sarili ko lang opinion sa nakita ko at napanood, parang nag-press conference lang ang DILG sa Senado. Ginawa lang nilang venue yung Senado para mag-press conference kasi wala naman nangyaring tanungan kumbaga mayroong mga lang yung mga bagay kung paano nangyari, naging random check tapos ganyan. Pero ang kabuuan ng kanilang ang kabuuan na ginawa ay parang nilahad lang ng ating Secretary Abalos yung kaganapan doon sa pero di ba dapat kasama doon sa, di ba, sa tinatawag na iimbitahan yung kapitan ng ng barangay doon at saka yung sinasabi nilang media doon, di ba? Nagkaroon sana ng tanungan regarding doon paano nangyari, paano naging random. Kasi di ba minsan nga, di ba, sabi nga ni
nag-interrupt pa nga si Juan, di ba? Si Jonathan Morales regarding doon, kaso hindi naman pinahintulutan. Kasi siya mayroon siyang mayroon talaga siyang alam, hindi lang counting. May alam siya doon sa mga bagay kung paano proseso. Ano ba? Ang tanong niya kasi, ano ba 'yan? Regular checkpoint o ano pa man ba? Yung parang yun ang ini-establish niya sana, pero hindi naman binigyan ng pagkakataon. Bali, late na nangyari. Kasi ang kuan niya, sabi nga, di ba, pag kung checkpoint man yan, kahit parahin mo yan, di ba? Base doon sa mga magagaling talaga, mahuhusay sa mga. Kahit parahin mo yan, hindi mo pwedeng buksan yung sasakyan mo. Paano makikita ang nilalaman noon, di ba? Yun ang mga tanong doon, di ba? Tapos pag random man yan, ganun din. Dumating kasi doon sa isang parte na kuan, di ba? Na pagdating naman ako, nakabukas na, naibaba na, pinakita yung pagbababa ng mga items, yung mga tinatawag na pulburon, ibinababa na. Meaning, ano po ang pinakakuan doon? Ano yung base doon kay Kuan? Base doon sa mga magagaling sa ganyang investigasyon, sa mga ganyang kuan. Makukuan siya, mababawalang sala yan sa korte. Yung mga ganyang galawan, parang hindi siya kuan. Madidismiss lang talaga, totally, kasi nga, dumating man yung pinakita yung kwan, nagbubukas na. Nailabas na, naibaba na. Parang yun lang, opinion ko lang po, hindi ako makuan. Sabi nga ni Captain Dado, medyo kuan siya, sablay kaunti. Kasi nga, dapat, wag mo nang gagalawin yun, di ba? Ganun yun ang mangyari doon. Wag mo nang gagalawin yung ban na yun, pakita. Tapos, pero kaya nga sabi nung kuan tinatanong ni kuan, kung ano bang nangyari, kung bakit nalaman nila yan. May kuwan ba? May nangyaring violation sa kalsada yung driver para i-confront, 'di ba? Ganun lang naman 'yun eh. Kasi pag may violation, pwede mong i-confront. Ano ba mga kuwan mo, 'di ba? Iyon na tinatanong kung may violation na kuwan, 'di ba? Wala naman ini-establish doon na may nagkaroon ng violation yung driver, 'di ba? Wala silang sinasabi. At saka yun nga sabi, nakikita ko doon. Parang naging first conference lang talaga yung Senado, yung ginawa. Inilatag yung video doon, pero walang kuan. At saka doon sa isa ko rin sa napansin sa ating Senador Bato de la Rosa, yung kuan. Talagang wala opinion niya po yan bilang dating pulis, dating sabi niya nga top notcher siya sa FBI investigation, 'di ba? Naging top notcher siya. Pero yung unang kuan pa lang niya, talagang hindi ako nagdududa. Parang yun ang kuan doon eh. Yun ang kuan doon. Na wala pang natatanong, hindi pa nabibigyan ng mga kuan, pero base sa kanyang pahayag, hindi daw siya nagdududa. At ginagalang naman natin yung mga ganung pahayag dahil mahusay naman yan si Senator Bato. Wala daw siya pagdududa doon sa nangyari doon. Na talagang nangyayari yung mga bagay na yun. Ganun kaya nga lang yun nga na nabawasan ng napakalaki. Almost 400 kilos, 500 kilos ang nabawas doon sa unang pahayag nila. Kasi ang nilabas nila estimated, di ba? Approximately, yung mga tama pahayag naman ng ating sekretary doon. Pero may nakita naman tayong timbangan doon, di ba? Yun lang naman ang sa atin. Okay po? Sana nabigyan natin ng kaunting reaction at opinion yung mga bagay na ito. Nandito nga po pala tayo sa isang location. Yan. Tapos para naman maiba yung ang ating view. Okay? Ang susundan po natin na opinion, yung tungkol sa paglabas o pag-attend ng hearing sa pamumuno ng ating Senator Bato doon sa, di ba, Dangerous Drug Committee niya. Yung si Jonathan ex-PDEA Jonathan Morales. Regarding sa lumabas ng mga dokumento na inilabas ni Maharlika. Nagkaroon pa nga ng parang emotional totally ang ating senador regarding do sa pinost ni Maharlika sa kanyang na itinag niya si na gano'n nga nagkaroon ng pero base do sa nakita ko parang nagtatanong lang naman siya si Maharlika, tinatanong niya ang ating senador kung anong ganyan, tinatanong niya ito. Kaya lang siyempre bilang official, bilang senador, sabi niya hindi niya palulusutin yun dahil una-una malinis ang kanyang konsensya. Nakita naman natin yung kaseryosohan ng ating senador. Nakita natin kung paano, di ba? Ipinakita niya rin na talaga hindi siya kayang bayaran yung ganung parte. Pero doon sa ginanap na hearing, nakita natin kung sino yung talagang consistent sa mga tanong, sa mga sagot.
na nakita natin sa unahin natin si, 'di ba, yung Lasso, yung PDEA ng PDEA, si, 'di ba, si PDEA Lasso. 'Yun. Ang unang bungad kagad, character assassination kagad yung binira niya doon. Yung parang ipinakita yung walang kaganapan nung nagsiservisyo pa bilang pulis itong si Jonathan, 'di ba? Tapos pinakita niyo kung ano mga naging doon, naging kaso, ganyan. Kumbaga, yun kagad ang binungad niya, 'di ba? Siya. Tapos base doon sa nakita ko, parang, 'di ba, unahin mo yung party na ganoon. 'Di ba? Parang sinisira mo yung credibility ni, 'di ba, ni Jonathan. Base naman doon kay Jonathan Morales, gusto niyang ma-establish kung sino lumabas, kung sino nagpalabas ng link na 'yan. Kasi confidential nga po. Pero ang ginawa naman ng PDEA, sinira yung kanyang kredibilidad. Pero 'di ba ang tanong ito, kasi napansin ko, gusto niyang isolve ni Jonathan Morales yung kaganapan na yun para hindi na maulit yung paglabas ng mga confidential. Kasi buhay ang nakasaalang sa kanya, 'di ba? Buhay niya ang nakasaalang-alang doon. Kaya gusto niyang matulungan, gusto niyang paimbestigahan kung sino ang nakalabas ng dokumento na yun. Pero ang ginawa ng PDEA, imbis, 'di ba? Imbis na alamin at imbestigahan yung mga bagay na yon, sinira kagad yung credibility. 'Di ba? Napansin niyo po mga kapatid, 'di ba? Imbis na tuntunin, alamin sa pamamagitan ng pakiusap ni Jonathan, kaya nga sila sinulatan para makipagtulungan sa bagay na yon, pero una, assassination character kagad ang ginawa, 'di ba? 'Yun ang isa sa napansin ko na parang hindi siya kuhan. Ang gusto ng PDEA, ex-PDEA, Jonathan, 'di ba, Morales, mapanagot yung naglabas ng dokumento na yon. Kaso pinasinungalingan naman nito ng PDEA na walang ganung dokumento base sa kanya mga record. At talagang in-advise din ng Jonathan Morales na talaga hindi talaga siya papasok sa system, hindi siya papasok kasi hindi nga po natuloy. Maliwanag yun. Kahit, sabi nga ni Senador, kahit anong hanap mo dyan, di ba? Wala naman talaga. Kaya kinuha niya nga si Juan kung walang record, anong magagawa natin? Talagang walang record, John. Kasi hindi nga natuloy. Free of nga, na gagawin pa sa lang kaso, inarbor. Paano yan? Dapat, di ba? After sana ng Juan, saka lang mailalagay sa data yon. Kasi kung natapos nga yung casing nung tinatawag informant niya, di ba? Hindi nga natuloy. Kaya wala talaga kayo makikitang record. Pero ang isa sa mga nabigyan ng punto doon, totoo yung dokumento, di ba? Yun ang isa sa mga kwan doon. Pero anong ginawa ng PDEA? Binanatan kagad yung tinira kagad yung kredibilidad ni Jonathan, di ba? Morales. Pero nakita mo naman kung paano sumagot yung Jonathan. Cool na cool. Ang linaw ng kanyang pakakapaliwanag at saka sabi niya, ito pa, sabi ni Senador Bato, siya ang pumirma. Tapos yung hindi siya matatawag na AI kasi naglabas kagad nung, di ba, ng isang statement ang PDEA na AI daw yung dokumento na yon. O di ba, basag sila doon. Kumbaga sunog sila doon sa dokumento na yon. Bakit? Sabi ni Senador Bato, hindi siya pwedeng maging AI. Bakit? May pinagtamahaan pa nung pinag-puncher. May butas. Sabi niya, totoong dokumento na talagang mayroong ganung dokumento. Pero ipinipilit ng PDEA na walang ganong klaseng dokumento. Talaga namang walang klaseng yung dokumento na magmumula sa system kasi hindi nga natuloy. Pero sabi ni Jonathan Morales, itinabi niya yon sa isang folder nandoon sa confidential na kwan. Talaga naka-folder yon. Ibig sabihin, nandun talaga sa loob ng PDEA yon. Ang tanong, sino lumabas nun? Yun sana ang gustong i-establish ni Jonathan Morales para hindi na maulit. Pero ang ginawa ng PDEA, imbis na imbestigahan, alamin kung sino ang nagkuha nun, binira kagad siya dun sa isang parte na para masira yung credibility niya. Na sinasabihan siya ng harapan na sinungaling, di ba? O sinungaling tong gano'n, di ba? Ang akin po dun, imbis na tanungin o imbestigahan kung anong kaganapan, bakit nalabas yan, dokumento na yan, in-establish sana, kasi gusto niya makipagtulungan. Kaya nga siya sumulat sa Senado, sa Office of the President, sa Blue Ribbon Committee, dyan sa PDEA, para lang wag nang maulit yung kaganapan kasi confidential nga po yun.
Buhay nakasalalay doon sa mga naggawa nun. Siya ang gumawa nun, siya nag-type nun, siya nagperma nun, perma niya. Buhay niya ang nakawa. Pero yun, diba? In-interview siya kahapon sa SMNI, sa Pilipinas nating mahal. Yun. Talagang sinabi niya, kung ako man ay may mangyayari sa kanyang buhay, diba? Talagang buhay niyang kapalit yan wala na akong magagawa diba? Kung ako man magiging alikabok, yun ang isa sa ko natandaan kahapon Kung ako man, umaga kung ako man magiging isang alikabok, yung alikabok na yun, bagay na yun, yun ang pupuwing sa inyo. Yun ang mabigat doon. Ibig sabihin, nakikita mo yung credibility niya, talaga nagsasabi siya ng totoo. At ito'y napatunayan din ni Senator Bato na totoong yung dokumento na yun. Ibig sabihin, talagang nagawa niya yung dokumento, hindi lang talaga na ipasok sa system kasi hindi nga po natuloy. Inarbor ng Paquito Ochoa, yung dating ES na ni Noynoy Aquino, di ba? Inarbor si Paquito Ochoa, Executive Secretary, partner-in-law ni Liza Araneta yan sa kanilang law firm. Kaya kung pagtutugmain mo, parang tumutugma siya konti, di ba? May talaga, hindi lang konti, may tugma talaga. Pero hindi pa naman kuwan siya. Wala pa namang kuwan ng committee na kung gano'n, di ba? Aabot yung kasi sa 7, may hearing uli sila. Pinatawag nga po yung mga bagay na dapat ipatawag, di ba? Yun lang, at saka yung napansin ko, yung naging emotional si Kuwan. Okay lang yun kasi tao naman siya. Ay hindi naman talaga siya, kumbaga, mahirap nga naman sabihin na nabayaran siya, di ba? Bahagi yun, di ba? Pero siyempre, yung kanyang credibility doon, di ba? Magdududa yung mga tao. So, doon sa mga, pero nakita ko naman yung post, nagtatanong lang naman si Maharlika, nagtatanong lang sa partner. Okay, mga kapatid, nakita niyo, di ba? At napanood niyo naman po yan, nakita niyo yung mga bagay kaganapan. Pero ang nakita ko doon kay Jonathan, di ba? Malinaw siya magpaliwanag. Tapos, masasabi mo na talagang may punto at may laman at may alam doon sa kanyang mga isinasabi na inilalaban, di ba? Wala nang kuha siya, binibigyan niya siya ng security ni Bato. Sabi niya, okay naman. Wala nang ibang magtatangka sa akin, di ba? Wala nang ibang magtatangka kung sino yung nakalagay diyan. At iniliwanag niya. At may mga picture nga diyan, maliwanag naman na talagang totoo yung dokumento. Kaya ang nangyari, nasunog yung kuan, di ba? Nasunog yung PDEA. Pinipilit nila walang dokumento di ba? Ganun lang naman yan. Nasunog sila doon kasi nga totoong may dokumento, totoo yung ginawa. Mismo yung taong mismo ang gumawa, yung pumirma, yung din nagpapatunay na sa kanya yung perma niya, gawa niya yun. Isa sa mga ebidensyang mabigat na po yun para sabihin niya na akong gumawa niya. Pero base doon sa interview niyo sa Pilipinas nating mahal, yun, hinahanap o pinipilit niya na hanapin yung informant niya. Pinipilit niya na sana tumawag sa kanya, pumunta para mas mahigit na mas maliwanagan. Ito ang ating masasabi po, huling sa mga dokumentong yun, totoong nangyari. At nandun yung mga pangalan na yung tinatawag na si Bongbong Marcos at si Marcel Soriano. Malinaw yun. Dapat, ang ginawa doon ng PDEA, gumawa ng action, ng investigasyon regarding doon kung bakit lumabas yun. Pero hindi yung basagin mo o sirain mo yung credibility ng isang tao sa isang parte na gusto makipagtulungan. Di ba? Yun ang isa lang yun sa mga napansin ko. Talagang hindi imbis, di ba? Siya ang nangunguna sa pag-iimbestiga ng isang parte ng kaganapan ng mga droga sa ating bansa, ang PDEA. Di ba? Siya. Pero dahil nga doon, agad-agad niyang dinidepensahan yung karakter doon na nakapaloob doon sa pangunguna ni BBM, di ba? Na hindi naman natin maipagkukan niya kasi siya BBM nagtalaga diyan. Pero bilang, di ba? Magpakita ka rin ng kaunting tinatawag yung independent moves, tawagin 'yan. Kahit sabihin natin na siya'y pangulo, di ba? Huwag kang maging bias sa bawat parte. Do sa part ni BBM, sa part ni Jonathan, alamin kung sino ang naglabas ng dokumento na yon. Tapos unti-unti magkakaroon. Hindi, sinira niya kagad at binasag na kagad yung credibility ni Jonathan Morales, di ba? Nakikita mo doon yung pagtatakip na kagad kay BBM, di ba? Okay, mga kapatid, salamat po at God bless. Sana nabigyan natin ng counting reaction. Tayo'y nagbibigay lang po ng opinion, hindi po tayo expert, hindi naman tayo. Sa mga nag-views po, salamat. At sa mga nag-subscribe, salamat po. Thank you po, Teo. Thank you, Teo. Salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman pa yung subscription, kahit yung like na lang o comment.
Sobrang thank you na po. Salamat, God bless, at pagpalain po nawa tayo ng sa umagang ito. Salamat po, ang oras po natin ay 6:30 po ng umaga. Salamat po, God bless. Thank you po.